Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Daily Tribune tungkol ito sa paliwanag ng palasyo si Auntie Claire Castro. Bakit absent ang ating presidente sa napaka-importanting photo ops ng mga ASEAN leaders with the Japanese Prime Minister? To me, nakakahiya. Absinos. Ghost President ang tawag. Yung mga post yung nababasa ko ito, pakinggan natin ang paliwanag kung katanggap-tanggap ba. Palace clarifies Marcos absence from ASEAN group photo. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro speaks during a press briefing at the Kuala Lumpur Convention Center in Malaysia, on 27 October 25. Clarifying that President Marcos Jr. attended the Japan-ASEAN Summit alongside Japanese Prime Minister Taikicha Sanai, missing only the group photo due to an extended bilateral meeting with UN Secretary General Antonio Guterres. May meeting daw. Na iba. Castro added that the President reaffirmed the Philippine support for the Japan-ASEAN Ministerial Initiative for Enhanced Defense Cooperation to strengthen regional security and uphold a rules-based, free and open Indo-Pacific. Okay, so, naging viral po ito sa social media. Pati mainstream media, kinagat na rin, where is the President? Kaya, yung mga comments, Ghost President. Ang dami ng mga comments, baka, alam nyo na, kung ano-ano na lang sinasabi, hindi ko na lang banggitin, haka-haka, bakit siya absent? Okay. Yung rason. Katanggap-tanggap ba yung rason na, how important yung group photo na yun? To me, it's very important. Kasi nga, every year, nag-gather ang mga ASEAN leaders, tapos, ang Japan, hindi siya member ng ASEAN, kailang may interest siya sa ASEAN dahil magkakalapit bansa tayo. May trading ventures, bawat isa. Kaya importante yun. I believe na bago nag-photo ops ang mga group leaders, hinanap nila, where is the Philippine President? Di ba? And maybe, yung mga organizer, can we wait a few minutes? Hinanap pa ang presidente. Ano na ngayon ang impression ng mga organizers? Ano ang impression ng mga ASEAN leaders? Ano ang impression ngayon ng Japanese Prime Minister? Kauna-unahang babae pala na Japanese Prime Minister ito. Wow. Anong impression nila? Kung ako yung leader sa ibang bansa, is this the kind of leaders we have in the Philippines? Late o absent? So, nung hindi na nila nahintay, ito, opinion ko na lang ito, Okay, the Philippine President is out. Let's continue the group photo even if he's out. Never mind him. Yan picture. So, to me, baka mali lang ako, nakakaya para sa akin yung mag-absent ka sa napaka-importanting photo ops. Klarong-klaro. I-publish na ngayon yan. Publish sa Japan. Publish saan yun? Magiging headline yun Nagkapit-bisig ang mga ASEAN leaders with the first woman Japanese Prime Minister. Titignan ngayon ang mga Pilipino. Mga OFWs natin sa Japan, titignan nila, where is our President? So, lalong magagalit ang mga Pinoy sa Japan. Nasaan? From
Kakatawa. Nakikipagkwentuhan kasi sa multo sa tatay niya eh. Kaya yung rason. Hindi excusable yun o valid reason. Dahil nakipag-meeting siya sa UN Secretary General. Oh, come on. Yung mga ganyang activities, naka-budget yung time dyan eh. Dapat yung protocol officer ba, o I don't know kung sino, dapat may tagabulong. Mr. President, it's about time. Our next activity, a very important photo ops with the ASEAN leaders. Dapat ganun. So ang tanong, meron bang bumulong sa presidente? Kung wala, ay di kasalanan ng nakapalibot sa presidente. But I believe, again, opinion ko lang ito, I believe mayroong bumulong. Mayroong staff dyan na ang trabaho lang yun, tinitignan yung time. Kasi naka-attend din ako dyan, yung mga visiting dignitaries, mag-courtesy call sa Secretary of National Defense, nandun kami, present kami, dalawang secretary, dalawang bansa, no? Merong taga-bulong. Kung ano yung kwan, it's about time, okay. Kung ano yung schedule time, hanggang doon lang. Then, go to the next. So, it's a question of time management. So, kasalanan ng staff ng Pangulo, o baka siya mismo, baka binulungan, kailang hindi niya pinapansin yung oras, na ano tuloy yung, di ba, sa atin, Filipino time, baliwala kung malate. But sa European o American, Canadian time, talaga iba. Pag sinabing oras, yun talaga. Wala nang ibang time. Pag sinabing 7, start talaga. 2 beses akong pumunta sa US for official function, yung training. Kung ano yung sinabing time, sasarahan ka pag nag-schooling ako sa National Defense University sa Washington, D.C. Yung mga klase namin. Pag nalika, sarahan ka. May mga hindi nakakapasok na mga classmate namin dahil stricto sila sa time. So, better luck next time, Office of the President. Sana wag nang maulit ito dahil nalalagay tayo sa spotlight. Kaya nag-viral yung hashtag, where is the President? Hindi po, to me, hindi katanggap-tanggap yung rason na nakipag-extended meeting sa UN Secretary General. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Na iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. Abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagrobong ata, nakawalay gid dire. So, naghuman na gyud. So, nindot na gyud kayo kayo manaog. So, nagit nimo ayo. Nagit mi nga yata ka nagita kuan sir. Ang amo balay. So karon ante sa imong masulting nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. Salamat.
So, nag-atop ra gyud mi. So pila day mong anak ate? 5. So karon pagit ka ra kabalay. Karon pa gyud. Sige te, salamat. Salamat gyud nga naka-atop mi kuan sin, kabalay gyud ko. Karon pa gyud ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Sige te, salamat po.